Masama po bang humingi ng sign sa Diyos? Ano po sa tingin niyo? Is it wrong to ask God for a sign? Bakit narinig natin sa Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, napakasama ng henerasyon na ito na humihingi ng tanda. Sigurado tayong lahat, minsan o madalas sa ating pananalangin, nakahingi na rin tayo ng sign o tanda sa Diyos. Merong mga humihingi ng sign na kung sila ba ay para sa abroad o dito lang talaga sa Pilipinas. May humihingi ng sign na kung sila ba ay susubok muli na mag-board exam dahil minsan na silang nabigo, nag-fail, o kahit hindi na, baka merong ibang trabaho, ibang bukasyon ang gustong pagawa ng Diyos sa kanila. Meron din po na humihingi ng sign kung sasagutin ba nila ang nanliligaw sa kanila. Kung siya na ba ang dawan, ang kanilang Prince Charming, ang taong magpapasaya sa kanila. Meron din po mga misis na humihingi ng sign sa Diyos kung totoo ba yung kanilang kutob. Kung talaga bang niloloko sila ng kanilang mga asawa. Masama ba talaga na humingi ng sign sa Diyos? Bakit sinabi ni Jesus na napakasama ng mga humihingi ng tanda? Para po masagot natin ang tanong na ito, kailangan nating unawain that in the Bible, there are two kinds of signs. May dalawang klase ng tanda sa Biblia. The first kind of signs are what we call signs and wonders. And the second kind of signs are what we call signs of guidance. Ano ang mga signs and wonders? Sila yung mga napangyayari ng Diyos. Sila yung mga imposible na kayang gawing posible ng Diyos. Ito yung sign na hindi dapat natin hingin sa Diyos. Kung matatandaan niyo po, yan ang nire-request, hinihingi, gustong patunayan ng demonyo na dapat gawin ng ating Panginoong Hesukristo nung tinutokso siya ng masama. Diba? Sabi po ng demonyo, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, magpahulog ka dito sa gusaling ito. At ikaw ay hindi naman papabayaan ng mga anghel ng iyong ama. Hindi ka mahuhulog, hindi ka masasaktan. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanya? Na hindi tama na subukan mo ang Panginoon. It is not right. You should not put your God to the test. So hindi tama na humingi ng mga ganitong klaseng tanda. Kung tayo man ay nagdududa sa Diyos, huwag mo sasabihin, Panginoon, kung totoo ka nga, pagalawin mo ang araw. Panginoon, kung totoo ka nga, magpakidlat ka. Hindi dapat nating gawin ito sa Diyos. Dahil tayo ay gawa lamang niya. Pag tayo ay nagre-request ng ganitong imposible para patunayan lang niya na siya ay totoo, anong pinapakita natin? Na tayo ay mayabang, na tayo ay hambog. And remember what is written in the Bible, that after the pride comes the fall. Ang mga nagmamataas, ang nagmamayabang ay babagsak at babagsak. Pero hindi po masama na humingi dun sa pangalawang klase ng tanda, signs of guidance. It is okay to ask God for signs of guidance. Actually, isa pa nga pong tawag dito ay confirmation of what God wants us to do. Ito po yung magandang hingin sa ating dasal at panalangin sa Diyos. Dahil mababasa niyo po sa sulat ni Santiago, chapter 1, verse 15, if any one of you lacks wisdom, he or she should ask God, who gives generously to all. Kung nangangailangan ka ng gabay, karunungan, katalinuhan, magtanong ka sa Diyos, humiling ka sa Diyos. Ano pa ang turo ni Jesus? Matthew chapter 7 verse 7. Ask and you shall receive. Paglitong-lito ka na. Huwag ka lang humingi, pero magtanong ka at sasagutin ka ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos nagpapakita naman sa atin ng tanda araw-araw. There are 3 ways that God shows signs to us. Shows His presence to us in 3 modes, in 3 ways. Una,
sa mga salita niya sa Biblia. Biblical instruction. Pangalawa, sa Espiritu na naggagabay sa ating puso. The Spirit leading our hearts. At pangatlo, sa ating mga karanasan sa buhay. Through your circumstances and experiences in life, God is talking to you. God is showing Himself to you. Diba? Ako po, kinwento ko na sa inyo. Humingi na rin po ako ng sign sa Diyos. Dumating din po sa punto ng aking buhay. Ako po ay nalilito. Kung ako ba talaga ay tinatawag ng Diyos sa pagkapari. Siyempre, sayang naman po ang kagwapuhan ko, no? Baka mahulog lang po ang loob ko o may mahulog po ng loob sa akin. Kaya nga sabi ko, Panginoon, talaga ba ako sa pagkapari? At ano po yung sign na hiningi ko? Sabi ko, Lord, kung talagang para ako sa pagkapari, magpakita ka ng tsokolate. At tsokolate nga po ang binigay niya sa akin. Hindi lang po isa, nagbigay po ng isang sakong tsokolate. Kaya nga po ngayon, umuulan din ng tsokolate. Marami po nagbibigay sa akin. Ano ba sinasabi? Palagi kong pinaniniwalaan na ayaw akong palabasin ng Diyos. Gusto niya akong magpatuloy sa aking misyon. So mga kapatid, huwag tayong matakot na humingi ng tanda sa Diyos. Hindi naman talaga masama ang paghingi ng tanda sa Kanya. Pero yun ang tanong, kailan nagiging masama ang ating paghingi ng tanda sa Diyos? Dalawang bagay lang po, dalawang pagkakataon. Una, it is wrong to ask God for a sign if you ignore God's given signs. Meron nang binigay na tanda ang Diyos Pero bakit nagiging masama tayo? Kasi ayaw natin tanggapin, ayaw nating pansinin. Ano po sa tingin nyo, bakit ang dami pong na-aksidente sa daan? Meron po mga iba nasasagasaan. Meron po mga iba nagkakabungguan. Isang dahilan po, hindi po pinapansin yung mga tanda, yung mga signs. Nakikita na nga, bawal tumawid dito, nakakamatay. Ano pong ugali ng Pilipino? Doon pa tatawid. Hindi po ba? Nakikita na bawal umihi dito. Saan po iihi? Doon sa mismo na tinuturo, bawal umihi dito. Nakikita na bawal magtapon ng basura, magtatapon pa rin. Hindi po ba masamang ugali yun? Pinapakita na nga sa'yo, sinasabihan ka, sige ka pa rin ng sige. Doon nagiging masama ang paghingi ng tanda. Pero nagiging masama ang paghingi ng tanda kung pagkatapos ka ng bigyan ng tanda, nagpapatuloy ka pa rin sa masamang ugali mo. Mga kapatid, para saan ang mga tanda ng Diyos? Yan ay binibigay ng Diyos para iwasan natin ang masama at sundan natin ang mabuti. Dahil ang masama ay kamatayan at ang kabutihan ay buhay. May dahilan bakit sinabi ng ating Panginoon sa atin, ang tanda na ibibigay sa inyo ay ang tanda ni Jonas. Ang pangangaral ni Jonas sa mga tao ng Ninive. Kasi po, nung unang panahon, ang mga nakatira doon sa Ninive, ito po yung mga taong mananakop. Ang dami po nilang mga bansa na pinasukan, sinakop, inalipin. At alam niyo po kung anong ginagawa ng mga tao ng Ninive para katakutan sila. Lahat ng mga taong madadakip nila, puputulin po nila ang kanilang mga ulo. At kukolektahin po nila ang kanilang mga ulo, ilalagay sa labas ng syudad. Gagawa po sila ng isang tumpok o pyramid at susunugin po nila mga ulo. Di po ba napakasama nila, napakarahas nila? Yan ang dahilan bakit po ang propeta na si Jonas, ayaw po niyang pumunta dito sa mga tao ng Ninive. Inutusan siya ng Diyos, Panginoon, ikaw na lang. Baka putulin yung ulo ko. Pero ito po yung milagro. Nung sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos, nangaral siya, nung narinig lang nila ang kanyang pagsasalita, nakonsensya sila at nagbago ng loob ang mga taong ito. Mga kapatid, baka naman naririnig natin ang salita ng Diyos. Nagpapatuloy pa rin tayo sa ating paggawa ng mali. Dito tayo huhusgahan ng Diyos. Suriin natin, tingnan natin ang ating buhay. San ba nagpaparamdam ang Diyos sa akin? Kung umiiyak ng umiiyak ang misis mo at nai-stress na ang mga anak mo sa iyo, hindi pa ba isang sign yan na kailangan ka ng magbago
at tigilan mo na yung iyong mga ibang karelasyon. Kung may nararamdaman ka ng kirot sa iyong pangangatawan, hindi mo pa ba nakikita na isang tanda yan na kailangan mo ng tigilan ang iyong unhealthy lifestyle o mga bisyo? Kung nai-stress ka na, sumasakit ang ulo mo, baka sign na yan na kailangan mo nang iwanan yung iyong trabaho, hindi na nakakatulong sa iyo. Mga kapatid, hindi naman po nagkukulang ang Diyos sa pagpapaalala sa atin. Ang dami niyang ginagamit na paraan para tayo'y makausap. Nandyan ang salita niya. Nandyan ang ibang tao. Nandyan ang karanasan natin. Nandyan ang iyong espiritu. Kaya nga, may nararamdaman ka sa iyong kalooban, ang iyong konsensya. Yan ay boses din ng Diyos. Kailan ka nagiging masama? Pag nakita mo na yung tanda ng Diyos, pero binabaliwala mo pa rin ang kagustuhan ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin maunawaan na hindi tayo magiging masaya kung ang sinusundan lang natin ay ang ating kagustuhan at hindi ang kagustuhan ng Diyos. Gusto mo bang tunay na maging masaya, payapa? Gusto mo bang magkaroon ng isang matiwasay na buhay? Buksan mo ang iyong mga mata, ang iyong tenga, ang iyong isip, ang iyong puso. Nangungusap ang Diyos sa iyo ngayon. God is giving you a sign. This is the sign. Please follow His will so that you can receive abundant graces and blessing. Tayo pong lahat darating sa ating buhay na maghahanap at maghahanap tayo ng sign sa Diyos. Merong mga iba humihingi ng tanda sa Diyos. Lord, itutuloy po ba naming paputol yung paa ng ama namin dahil sa kanyang sakit na diabetes? Baka hindi kayanin. Is it the right decision? Panginoon, pakita mo naman yung sign kung sino yung tamang doktor, saan yung tamang hospital, ano yung mabuting gamot para agad gumaling itong aking anak. Merong mga iba naghahanap ng sign. Panginoon, pakita mo naman yung tamang tao na makakatulong sa akin, sa aming negosyo. Lord, magpakita ka naman ng sign para makaangat naman kami sa buhay matapos na itong financial na problema namin. Merong mga iba, Panginoon, pakita mo naman yung sign kung mananatili pa ba ako dito sa aking trabaho o kung ako ay dapat nang umalis, mag-abroad, o maaaring matagal mo nang tinatanong ito. Panginoon, bigyan mo naman ako ng sign kung iiwan ko na itong asawa ko, sakit-sakit na ng ulo ko, ang sakit-sakit na ng nararamdaman ko, parang kahit na anong sabihin ko, anong gawin ko, anong pagdasal ko, ganun pa rin. Imbis na magbago siya, lalong lumalala at wala nang pakialam sa akin at sa aming mga anak. Panahon na ba na maghiwalay kami? Hindi natin maaalis sa ating buhay na tayo ay hihingi at hihingi ng tanda o sign sa Diyos. But I want you to remember this and to understand this, my dear friends. Before you ask God for a sign, please remember these two things. Do these two things. Learn to listen and learn to believe. Listen and believe. Dahil kung hindi ka marunong makinig, kung hindi ka naniniwala, nananalig at nananampalataya, kahit na anong ipakita ng Diyos, hindi mo makikita. You need to do these two things first before you can see and discover God's sign. Before you can see, understand, and hear God's message. Listen and believe. Why should we listen? Bakit kailangan nating makinig? Dahil lahat ng palatandaan na binibigay ng Diyos, pinapakita niya unang-una sa kanyang pagsasalita. God will not show us a sign without giving His word first. Nakita niyo naman po sa unang pagbasa. Si Jonah naging sign sa mga tao doon sa Nineveh. But before Jonah became a sign, God gave him an instruction. Nagsalita muna ang Diyos. Bago ang tanda, nandiyan ang salita ng Diyos. God's sign begins with His word. Kung naghahanap ka ng tanda ng Diyos, ang unang-unang gamitin mo, hindi dapat ang iyong mga mata, kung hindi ang iyong mga tenga. At sabi pa nga ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, may higit pa na dumating kesa kay
Jonah. At sinong kanyang tinutukoy? Siya, si Jesus. At sino bang ating Panginoon? He is the Word made flesh. Ang salita na nagkatawang tao. Hindi mo makikita ang tanda ng Diyos kung sarado ang iyong mga tenga. Nung pong sanggol ng batang-bata pa, ang aking pamangkin, nakita po ng nanay niya na nahihirapan po siyang magpupo o magdumi. Dahil ilang araw na wala lumalabas na dumi sa bata. Kaya nag-alala, ito pong aking kapatid. Baka merong sakit, may problema yung kanyang anak. Dinala po sa doktor. In-examine po ng doktor, agad-agad sabi ng doktor, kailangan nating operahan. Umiiyak po na umiiyak tong aking kapatid. Pero sabi ko, bakit hindi ka humanap ng ibang doktor? Mag-second opinion ka. Buti na lang po, naghanap ng iba. Pinakita sa doktor, in-examine ng ibang doktor. Sabi niya, hindi naman kailangan operahan eh. Ang problema kaya hindi nagdudumi, hindi siya hiyang dun sa kanyang gatas. Palitan niyo yung gatas. Tignan niyo muna. Sinubukan. At yung ngayon nangyari, ilang oras lang, nakapagpupo na, nakapagdumi na. Tingnan niyo po, gaano kahalaga yung pakikinig. Hindi naman lahat ng iyong napakinggan dapat agad-agad mong paniwalaan. Dahil maaaring sinisigawan ka na ng Diyos, may sinasabi ng Diyos sa iyo, pero masyado kang bising nakikinig sa ibang tao o sa ibang bagay. Pakabuksan mo ang iyong mga tenga. Sa pananalangin, mahalaga din na kailangan tumahimik tayo para ang Diyos naman ang mangusap. At pag nangusap ang Diyos, yan ang unang tanda para sa iyo. Ginagabayan ka ng Diyos. Gusto mong makita ang tanda ng Diyos? Listen. Marunong ka dapat makinig. But secondly, believe. Maniwala ka. Dahil pag ikaw ay naniwala, may makikita kang higit na hindi nakikita ng mata. May mga bagay tayong hindi nakikita na makikita mo lang pagkatapos mong maniwala. Amen? Kahit na sabihin ng isang nanliligaw, mahal kita, pero hindi ka naniniwala. Di po ba? Hindi mo makikita yung pagmamahal niya. Amen? Kahit na meron nagtitinda sa iyo at sinasabi niya, magandang produkto ito. Pero kung hindi ka naniniwala sa kanya, kahit na ano pang ipakita niya sa iyo, hindi ka bibili. Hindi po ba? Pag naniwala ka, may makikita kang higit na nakikita ng iyong mata. Kung gusto mong makita ang pinapakita ng Diyos, you need to believe. Because with belief, it gives you a new eyesight. Nung unang panahon, sabi nila, itong SM North EDSA, palaging binabaha, pero may nakakita ng lupain. At sabi nila, diyan natin itatayo ang SM. Pinagtawanan sila ng mga tao. Kahit po ang SM Pampanga dito, pag dinadaanan nyo, noong unang panahon, puro talahib po yan. May nakakita ng lupain, sabi nila, diyan natin itatayo SM Pampanga. Pinagtatawanan din sila. Kasi napakadumi, punong-puno ng talahib, very remote. Minsan pa nga, diyan tinatapon yung mga pinapatay nila eh. Pero tingnan nyo naman po, after many years, who would imagine SM North EDSA, ang dami mga tao, sobrang traffic. Dito po, SM Pampanga, ang daming mga tao, ang daming bumibisita, ang daming namamasyal. Hindi sana lumitaw itong dalawang mall na ito kung nung umpisa pa lang, walang naniwala. Bakit lumitaw? Bakit nagkaroon? Saan nagumpisa? Doon sa paniniwala. Naniwala sila na darating ang araw, dito sa dalawang lupa na ito, posible, may potensyal. Kaya, anuman ang ating problema, umpisahan mo sa paniniwala. Amen? Because when you begin with your belief, you will see more. You will see something. Kung may sakit ka, believe. Gagaling ka. Maniwala. Gagaling ka. Wala pa dyan, parating na. Kung may utang ka, maniwala ka. Wala pa ang pera, pero dahil sa paniniwala mo, makakakita ka. Amen? Merong bang away o sakit ng loob sa inyong pamilya? Maniwala ka. Kahit na wala pa ngayon, parating na. Makikita mo yan dahil sa iyong paniniwala. Do not just depend on your eyes, but depend on your faith. Kaya nga si San Pablo sinabi niya, we walk by faith, not by sight. Tayo ay naglalakbay hindi sa pamamagitan ng ating mga mata o hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil kung ikaw ay nabubuhay lang sa pamamagitan ng iyong nakikita, madidepress ka.
Dahil ang nakikita mo lang may hangganan. Mga bagay na nauubos, mga bagay na nawawala, mga bagay na nasisira. Pero pag ikaw ay may paniniwala, makakakita ka ng isang bagay na hindi mawawala, hindi masisira, hindi mauubos, magpakailanman. Ano ang sign na hinahanap mo sa Diyos? Bago mo hingin yan sa iyong panalangin, magpatulong ka muna, matutong makinig at lumalim pa sana ang iyong paniniwala.